Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. At welcome sa ating mga bisita. Welcome po kayong lahat. Purihin ang Panginoon. Tayo po muna'y manalangin. Father God, salamat po Ama sa dakilang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat Lord sa napakagandang panahon, Panginoon. Salamat sa pag-ingat mo sa iyong mga anak na nakarating ng ligtas, Panginoon. Pagpalaan mo rin, Panginoon, ang mga pamilya nila na naiwan sa kanilang mga tahanan. Ingatan mo, salamat Lord, bigyan mo ng katalino ng bawat sa Panginoon. Maunawaan namin ang pag-aaralan ngayong umaga, Panginoon. At ako bilang lingkod mo, Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon, na maibahagi ito, Panginoon, ayon lang sa iyong kalooban naman. Salamat po, Panginoon, pagpalaan mo ang iyong mga salita sa umagang ito. Pagdalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan, kailangan natin makuha ang pabor ng Diyos para tayo ay magtagumpay. Hallelujah! Sino gusto makuha ang pabor ng Panginoon? Amen! Purihin ang Panginoon. Kanina ng bisahe ni Kuya Mar, talagang pinasadahanan niya lahat halos yung pabor ng Panginoon. Sabi ko talagang nakakunik talaga ang mensahe ng Panginoon. Kasi kung titingnan niya natin yung napakahalaga po ng pabor ng Panginoon na makuha natin. Diba? Yung sabi nga ni Kuya Mar kanina, si Joseph talagang yung pabor ng Panginoon nakuha niya kahit siya ay nabilanggo, pinagbili, na inulog sa balon na talagang ang dami nagalit sa kanya, pamilya niya galit sa kanya, ibininta siya at napapunta kung saan, napapunta sa Potiphar at pinagbintangan na siya ay ng adultery, kumbaga mga kasalanan hindi naman niya ginawa, ang mga pinagbibintangan siya. Pero talagang nanatili ang pabor ng Diyos sa kanya. At kahit hari ay natutong sumunod sa kanya. Diba? At siya ay naging dakila. Sabi ko nga, sa bawat isa sa atin, pag nakuha natin ang pabor ng Panginoon, kahit kanser gumagaling. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kahit anong uring karamdaman ang meron ka, piling pagalingin ng Panginoon. Pilit ang pagyamanin ng Panginoon sa iyong kalagayan. Ano man ang kalagayan mo at makuha mo ang pabor ng Panginoon, ibibigay ng Diyos ang kailangan mo. Uunahin at uunahin ka ng Diyos pag nakuha mo yung pabor niya. Kaya napakahalaga po na makuha natin ang pabor ng Panginoon. Sabi ko nga, pag wala sa iyo ang pabor ng Diyos, your life is empty. Empty po ang buhay natin kung wala ang pabor ng Panginoon sa atin. Wala po itong kasiguraduhan. Wala po itong direksyon. Kumbaga yung buhay natin ay, kumbaga yung dulo hindi natin alam. Pero pag nasa iyo ang Panginoon, mayroon pong direksyon. Si Joseph ay talagang ang daming pinagdaanan pero ang pabor ng Panginoon ay nasa kanya. Kaya ang direksyon ng buhay niya patungo sa napakagandang buhay na pangako ng Panginoon. Kung nakikilala niyo po si Haring David, si Haring David po ay talagang ang daming pinagdaanan. Pero dahil nasa kanya ang favor ng Panginoon, kahit ang hari galit sa kanya, kahit ang kanyang pamilya, kahit yung mga tauhan niya nagalit sa kanya, pero ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni David sa Panginoon, Panginoon, ikaw na lang ang meron ako. Ikaw na lang at ako. Hindi niya iniisip yung favor ng mga tao sa paligid niya. Ang iniisip niya ang pabor ng Panginoon ng kanyang makuha. At alam mo, nung makuha niya ang pabor ng Panginoon, lahat po ng tao, binigay din ang pabor sa kanya. Pag nakuha mo po ang favor ng Diyos, lahat ng tao lalapit din sa iyo. Kaya nga sabi ng Panginoon, pag ako'y inuna mo anak, ang lahat idaragdag ko sa iyo. Pero pag inuna mo ang isang bagay sa mundong ito, na binigyan mo ng masigit na mahalaga sa Panginoon, piling mawala ang lahat ng iyong gustong makamit. Sabi ko nga, ang blessing po ay parang anino yan. Pag tumalikod ka sa liwanag, yung anino nasa unahan mo. Kahit anong habol mo, hindi mo yan aabutan. Pero pag umarap ka sa liwanag, yung anino nasa likod, siya po ang hahabol sa iyo. Pag hinarap mo ang Panginoon, lumapit ka sa Panginoon, ang blessing po ang hahabol. Hindi po tayo ang hahabol. Ang blessing po ang hahabol. Iba po ang pabor ng Panginoon. Lahat po ng bagay ginagawa ng Panginoon para sa kanyang mga anak. Pag tinignan po ninyo yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa atin, makikita mo yung inaayos na ng Panginoon. Makikita mo, di ba tayo yung mga bata habang hindi pa nag-aaral, pag sila nag-aaral, nagbabago yung kanilang
sitwasyon, di ba? Gigising ng maaga, ang hirap naman, gigising ng maaga, lahat-lahat, sacrifice. Pero pagdating ng panahon na sila nakapagtapos, sasabihin nila, mabuti nag-aral ako. Nagdaan ako sa ganito. Yung pala kailangan ko pala ito para sa pagtatagumpay ng ating mga buhay. Tayo po minsan may pinagdadaanan tayo mga problema, mga kagipitan sa buhay. Inaalaw ng Diyos para tayo po ay matuto at para tayo maipagmalaki ng Panginoon. Sasabihin ng Panginoon, yan ang anak ko. Kaya nga sabi ng Panginoon, puntahan mo si Job, yung lingkod ko sa baba. Pinagmalaki ng Panginoon. Dahil alam niya, yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Makita ng mga tao na tayo ay talagang namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. At pag pinamumuhay mo ang kalooban ng Panginoon, nasa iyo ang favor ng Diyos. Makakamit mo yung gusto mo. Ibibigay at ibibigay. Sabi ko nga, ang tao po ay sumasablay, pero ang Diyos hindi po yan sumablay kahit kailan. Pag sa Diyos tayo nagtiwala, makakamit po natin lahat yan. Sikapin natin makuha ang pabor ng Panginoon sa umagang ito. Paano ba natin ito makukuha? Ito po ay dahil may pira ka, may talento ka, may kayamanan, baga, mayroon kang kapangyarihan. Ang sabi po ng verse sa Zacarias 4 verse 6, sinabi sa akin ng anghel ang pinasasabi ni Yahweh para kay Zerubbabel. Pinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamagitan ng lakas ng hukbo o sariling kapangyarihan, kundi sa pamagitan lamang ng aking Espiritu. Pag ang Espiritu po ng Panginoon ay nasa sa atin, magtatagumpay po tayo. Lahat po ng ating ginagawa, pag ito po ang Espiritu, sabi nga ni Kuya Mar kanina, yung bunga ng banal na Espiritu, ang tinataglay po dapat ng kanyang mga anak. Kaya pag nasa atin ang Espiritu ng Diyos, makakamit po natin ang tagumpay. Kung maalala niyo si Josue, nung pumunta sila, nagmarcha lang sila sa Jericho, talagang umikot lang sila ng umikot at gumuho po yung pader. Ano man po yung pader na nakaharang para tayo pagpalain ng Panginoon, wawasakin po yan ng Diyos para makamit mo yung tagumpay na gusto ng Panginoong ipagkaloob sa iyo. Bakit kung minsan nakakaranas ka ng parang ang tigas ng buhay, parang ang bigat ng buhay, baka kasi yung tinutumbok mo na yun, baka yun yung pader, yung wall na nakaharang para sa tagumpay mo. At pag yun ay na-break mo, nabutas mo, sa kabila nun, ginhawa sa buhay ang maranasan mo. Baka ngayon nagkakaranas ka ng medyo hirap kasi nandun ka na sa wall. Dati nandito ka, malayo ka pa sa wall. Ngayon nakakaranas ka ng hirap, nakakaranas ka ng mga sakripisyo, naranasan mo yung matagal na sakripisyo, yung pala nandun ka na sa wall. At kailangan mo itong mabutas, ma-break mo itong wall na to. At pag nag-break mo ito, magtatagumpay ka. At sa kabila nun, nandun na pala yung biyaya ng Panginoon na ibinibigay sa iyo. Kung minsan po kaya pinatatagal ng Panginoon, di ba? Si Joseph, ang tagal ng process ng buhay niya. Inayos ng Panginoon. Tinignan ng Panginoon, pili na kayang gamitin yung anak ko. Pili ko na kaya siyang pagkatiwalaan. Dinaan siya, kaya niyang tanggihan itong mga trials na ibibigay ko sa kanya, itong mga temptation, itong mga pagsubok, ito kaya niyang talikuran, kaya niyang tanggihan. At alam ng Panginoon na pagtagumpayan ni Joseph. Kaya ang sabi ng Lord, pili ko na siyang gamitin. At pinalaya na siya ng Panginoon at siya ay nakilala ng Paraon. At bagamat ang Paraon ang hari ng panahon na yon, pero si Joseph po ang nasusunod sa lugar ng Egypt. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ganun po nakikita ang pabor ng Diyos. Napaka-halaga po na makuha natin ang pabor ng Panginoon. Ang sabi niya diyan, ang banal na Espiritu, sabi niya, pinasasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng hukbo o sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng ating Espiritu. Kaya lagi po natin hangarin na ang kapangyarihan, ang banal na Espiritu ng Panginoon ay nasa sa atin. Pag yan po ay nasa atin, ang bunga po niyan, yun yung pinakamahalaga na taglay-taglay ng kanyang mga anak. At ipagmamalaki ka ng Panginoon, sasabihin ng Panginoon, yan ang anak ko. At sasabihin ni Satanas, pag may inutusan siya ng anghel si Lucifer, sasabihin ng anghel, ayaw ko na yun, hindi ko na yan susubukan kasi kahit ano naman sabihin ko dyan, wala naman, hindi ako pinapansin. Ikaw na lang, sasabihin ng anghel ni Satanas at hindi ka niya susubukan. Amen.
Magtatagumpay ka na. Hindi kanya kayang subukan kasi alam niya hindi siya magtatagumpay sa iyo. Dahil nasa iyo ang banal na Espiritu ng Panginoon. Masigit po sa lahat ang kapangyarihan ng Panginoon. Sabi ko nga, mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa tao. Kaya sa Panginoon po tayo kumuha ng pabor. Hallelujah. Pangalawang verse po, sabi po sa Zacarias 4 verse 7, maging ang pinakamalaking hadlang ay makikita ninyong maaalis. Muli mong itatayo ang templo at habang nilalagay mo ang kahuli-hulihang bato, magbubunyi ang mga tao at kanilang sasabihin, napakaganda. Tayo po ang templo ng banal na Espiritu. Ano man yung ginawa ng kaaway sa buhay natin, ano man yung tinanggal niya, ano man yung nilagay niya, para ikaw ay wasakin, tatanggalin niya ng Panginoon. Ang sabi niya, maging ang pinakamalaking hadlang ay makikita ninyong maaalis. Muli mong itatayo ang templo at habang nilalagay mo ang kahuli-hulihang bato, magbubunyi ang mga tao at kanilang sasabihin, napakaganda. Napakaganda po ng ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Tayo po yung templo ng Panginoon. Inaayos tayo ng Panginoon. Kung meron man nilagay ang kaaway sa ating buhay, tatanggalin niya ng Diyos. Kaya nga kung minsan masakit, nakakaramdam ka ng sakit. Kasi sabi ng Panginoon, anak, kung hindi kita sasaktan, mapapahama ka. Diba kung minsan pag may gusto kang gawin, tapos pinipigilan ka, hinahata ka, masakit, pati yung kamay mo nasasaktan at ayaw mo sumunod. Pero sabi ng Panginoon, anak, hindi kita bibitawan kasi alam ko, mapapahama ka. Ako ang buhay mo, anak. Kaya hihilahin ka ng Panginoon at muli kang itatayo ng Panginoon. Aayusin ang buhay mo at hindi lang ang buhay mo, pati ang buong pamilya mo, aayusin at aayusin ng Diyos. Ilalagay ka niya sa tamang kalalagyan mo. Ang sabi ko nga, lahat ng nangyayari sa buhay mo, pabor sa'yo. Pag ang pabor ng Panginoon, pag ang presensya ng Panginoon ay nasa sayo, lahat ng nangyayari sa buhay mo, tandaan mo, pabor yan sayo. Inaayos ka lang ng inaayos ng Panginoon. Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng milyon kung alam niya na hindi mo ito kayang igaya. Hindi mo ito kayang gamitin. Kasi baka pag binigyan ka na ng milyon, maging kapahamakan mo yung perang yun. Sabi ko nga, ang blessing, ang palatandaan ng blessing na mula sa Panginoon, pag yung dumating na blessing sa iyo, inilalayo ka sa Diyos, hindi yan galing sa Panginoon. Pero pag yung blessing na yun naglalapit sa iyo sa Panginoon, galing yan sa Panginoon. Lahat po ng ginagawa natin na hindi kalooban ng Panginoon, at ikaw ay pinili na ng Diyos, ilalayo pa niya dyan. Kahit sa tingin mo'y ayos at tama yung ginagawa mo, pero alam ng Diyos kung tama yun o mali. Sabi ko nga, sa Panginoon, pagpapalain at pagpapalain ka ng Diyos sa paraang gusto niya. Hindi sa paraang gusto mo. Kasi alam ng Diyos ang mas mabuti kaysa sa iyo. Alam ng Diyos yung mabuti kaysa sa atin. Ang tao po, sabi ko nga, mapalad tayo dahil ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Yun po ang sabi ng ating timbers. Kasi kung siya'y tulad lang ng tao, pabago-bago. Ang Diyos po, kailanman ay hindi nagbago. Tayo po ay magtatagumpay pagkasama natin ang Panginoon. Yan po ang pinakamalaking pag-asa natin pag pinanghawakan natin ang salita ng Panginoon. Panghawakan po natin ang salita ng Panginoon. Sabi ko nga, bakit kung minsan hindi mo maranasan ang kapangyarihan ng kanyang salita? Parang ganito yan. Pag ikaw ay nagbili ng sasakyan, dapat bago ka bumili, kukuha ka muna ng driver license, marunong ka na mag-drive. Kasi pag hindi ka marunong mag-drive, kahit anong ganda ng sasakyan mo, hindi mo yan mai-enjoy. Hindi mo yan madadala kung saan, hindi mo maipapasyal kahit saan. Ang salita po ng Panginoon, pag hindi mo naunawaan ang kanyang salita, hindi mo po ito pakikinabangan. At hindi mo po mararanasan ang himala ng kanyang kapangyarihan. Ang sabi ng Panginoon, ang salita ay Diyos at ang Diyos ay salita. Ito po ang pinakang makapangyarihang salita ng Panginoon. Sabi ko nga, ang sabi ng Panginoon, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang kanyang salita ay hindi mawawala ng bisa. Kaya napakahalaga po ng salita ng Panginoon.
Kahit na, sabi ko ngayon sa sasakyan, kahit anong gamit sa sasakyan mo, kung hindi mo alam i-drive, hindi mo ito magagamit. Ang salita po ng Panginoon, kung hindi mo alam kung paano gamitin, hindi mo ito mararanasan. Ang salita po ng Panginoon ay may kondisyon. Kaya dapat pag nakabasa ka ng salita ng Panginoon, hanapin mo yung kondisyon. Ano ba ang dapat kong gawin para ito ay makamit ko? Ang sabi ng Matthew 6:33, unahin mo siya at pagpapalain ka niya. May kondisyon. Hindi yung nabasa mo, sasabihin mo nangyari sa akin na ganito. Pag nagawa mo yung kondisyon, di ba sa ating pagtatrabaho, bago ka magkakaroon ng sweldo, magtatrabaho ka muna ng 1 month bago mo matanggap yung sweldo mo. Salamat sa Panginoon. Alam ko, maunawaan natin ang salita ng Panginoon kung patuloy po tayo nagbabasa ng kanyang salita. Ang sabi po sa verse 3, Hallelujah. Sabi po sa 1 John chapter 4 verse 4, mga anak, kayo ngayon sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta sapagkat ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasanlibutan. Mas makapangyarihan po ang espiritu na nasa sa inyo. Mas makapangyarihan po ang espiritu na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya nga pwede mong utusan, pwede mong ikuman. Kung meron kang karamdaman, pwede mong sabihin, karamdaman, lumabas ka! Umalis ka sa aking katawan! Dahil mas makapangyarihan po ang espiritu ng Diyos sa espiritu ng sanlibutan. Naalala ko yung isang testimony ng isang satanisim. Lumilipot sila. Ang sabi niya, nung dumating sa meeting nila, sabi ng kanyang alagad, Panginoon, bakit pag mayroong pangalan, pag binabanggit yung pangalan yun, kami ay tumitilapon. Sabi ng Panginoon niya, anong pangalan yun? Jesus name, bumaliktad silang lahat. Sabi niya, huwag mong babanggitin yan sa ating kalagitnaan. Silang lahat ay nagtilapon. Dahil yung kapangyarihan ng salita ng Diyos ay napakatindi po. Hindi nila kayang harapin yan. Hindi nila kaya. Kaya kasabi ko, pag nasa iyo ang kapangyarihan ng Panginoon, ang banal na Espiritu, magtatagumpay at magtatagumpay ka. Pag hinawakan po natin ang salita ng Panginoon, pag alam mo ito gamitin, may kapangyarihan ka. Magtatagumpay at magtatagumpay ka. Ilalampaso mo sila. Wala silang magagawa sa iyo. Magtatagumpay ka. Dahil ang salita ng Panginoon, ang sabi niya, napagtagumpay ang mga anak. Sabi niya, mga anak, kayo ngay sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta sapagkat ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasanlibutan. Salamat sa kapangyarihan ng Panginoon na talaga pong naranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Pag atin pong ipinamuhay ang salita ng Diyos, mangyayari po sa atin yan. Kaya ako sa pagtitiwala ko sa Panginoon, nangyari lahat ng pangarap ko. Kumbaga yung gusto ng Panginoon ang nangyari. Kahit wala akong kakayanan magpaaral ng mga anak ko, pero lahat sila ay nakapagtapos. Dalawa na lang yung hindi. Yung kambal ko, first year college pa lang. Pero silang tatlo ay nakapagtapos. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng pera. Basta ang Panginoon lang, lagi lang ako sa simbahan nun. Yung time na yun, maulit ko lang yung karanasan ko, nagtatrabaho ako nun. Sa gabi, sa bakery, panabiro rin po ako eh. Sa araw, namamasada ako ng tricycle. Chinalis ako ng pastor namin. Brad, gusto mong mapag-aral ng mga anak mo at gusto mong umangat sa buhay? Sabi ko, simple naman, pastor. Sabi niya, huwag ka nang magtrabaho. Magsama ka na lang sa akin, mag-full time ka dito sa church. Sabi ko, sige pastor, hindi na ako nagtrabaho sa simbahan. Minsan nga nakaranas ako ng, kami pala ay nag-midnight prayer, umuwi kami ng alas 11. Nagising ako ng alas 4, pumunta ako kasi Sabado ng umaga. Pagpunta ko, alas 5, walang tao. Lumabas si Pastoran Chinon, bakit Brad nandyan ka? Di ba may morning watch tayo? Wala, midnight natin kagabi. Ha? Nakatulog ng konti na pagising ko kasi talaga excited. Pumunta ako sa simbahan kasi akala ko meron pa kami prayer. Yung pala nag-pray kami magdamag na pag-uwi ko, nakatulog ako konti. Bila ko naisip Sabado may morning watch kami. Grabe, yung nararamdaman mo pag in love ka sa Panginoon, lalo kang lumalakas. At simula po noon,
Hindi na ako nagtrabaho. Hindi na ako nagtrabaho sa bakery. Hindi ko sinasabing gayahin niyo ako. Hindi na ako nagtrabaho. Hindi na rin ako namasada. Alam mo, ang dami kong natutunan. Natuto ako magluto ng bibingka, ng puto, kutsinta, bukupay, lahat ng klaseng kakanin natutunan kong lutuin. Niluluto ko sa umaga, dinideliver ko pagpunta ko ng church. Pagbalik maniningil. Ang sarap. Paupo-upo ko lang sa simbahan pag may pagagawa yung pastor. Susunod ka lang tapos pag uwi mo dadaanin mo yung mga nilagay mo mga kakanin, upos. Isipin mo, 20 tindahang lalagyan mo, 20 yung taong nagsiservisyo para sa ikabubuhay mo. Wala kang kapagod-pagod. Iiwan mo lang, pagbalik, kukunin mo. Pag mayroong naiwan, sabi ko sa iyo na lang yan. At tuwan-tuwa sila. At alam mo yung kita ko dati, kumikita ako ng 200 na doble. 400 to 600 a day ang kinikita ko na wala akong trabaho. Kaya nga sabi ko, hindi kawalan. Nasasabihin mo, hindi ako pinagpapala. Paano ako mabubuhay kung hindi ako magtatrabaho? Marami pong pamamaraan ng Panginoon. At ang wisdom ng Lord na ibibigay sa iyo, sapat-sapat para ikabubuhay mo. Sabi ko, kung meron sa inyong gustong matuto ng mga binanggit kong kakanin, pumunta kayo sa akin. Lahat ng yan ituturo ko sa inyo kung ano yung pinakamasarap na bibingka. Kinukuha pa ako ng mga DSWD noon para magturo. May bayad yun. Kinukuha ko para magturo sa mga barangay. Pagtuturo ako ng yung mga donut, yung lahat, mga butsi-butsi, kung anong klase mga kakanin. Talagang sinikap kong matutunan yan, kaya lahat ng order, pwede kong gawan. Yun yung sabi ko, mas malaki pa yung kinita ko kasi nagtatrabaho ako. Pahinga pa, ang dami pang merienda sa bahay. Hindi na uubusan kasi ang daming kakanin. Kaya po, ang pagpapala po, hindi natin sabihin na magkukulang kapag nasa Panginoon ka. Sabi nga ng Panginoon, napagtagumpayan mo na yung anak lahat. Mayaman ka na. Kaya purihin ng Panginoon. Sabi po sa sunod na verse, pang-apat. Sabi po sa awit 34 verse 8 hanggang 10, tingnan mo at nasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Matakot kay Yahweh, kayo na kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit ang leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain, ngunit ang sino mang kay Yahweh ay sumunod, mabubuting bagay sa kanya'y idudulot. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po ang salita ng Panginoon ay mayroong kapangyarihan sa mga taong sumusunod. Sa mga taong naghahangad na mapagtagumpayan ang lahat ng bagay at masunod ang kalooban ng Panginoon, magtatagumpay at magtatagumpay ka at pagpapalain ka ng Diyos. Walang lingkod ng Diyos o anak ng Diyos na maghihirap kung talagang susundin mo ang kanyang salita. Ang may karapatan lang po sa pangalang Jesus ay ang kanyang mga anak. Ang kanya pong mga anak ay may karapatan bumanggit. Sabi ko nga, kung sinasabi mo na ang Diyos mo'y makapangyarihan sa lahat, may lalang ng langit at ng lupa, pero sa puso mo naman, hindi ka naniniwala, iniinsulto mo ang Diyos. Dahil makapangyarihan ng Panginoon. Mayaman ang Diyos. Sabi ko nga, tayong tao, may kaunting lupa lang, lagi natin pinagmamalaki, pamamanahan ko ang aking mga anak. Ang Diyos po ang may-ari ng lahat ng lupa. Pwede kang pagyamanin ng Panginoon sa paglilingkod mo sa Kanya. Salamat sa salita ng Panginoon. Pag ating pong pinanghawakan yan, sabi niya dito, tingnan mo at nasabin ang kabutihan ni Yahweh, mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Mapalad po ang mga taong nananalig sa Panginoong Yahweh. Matakot ka kay Yahweh, kayo na Kanyang bayan na makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Yung mga bagay po, yung pagkatakot natin sa Panginoon, idinadagdag niya ang mga pagpapala sa atin. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sino mang kay Yahweh ay sumunod, mabubuting bagay sa kanya'y idinudulot. Kaya yung pagsunod po sa Panginoon, kaya nga sinasabi ko kanina, hindi ka magugutom, hindi ka pababayaan ng Diyos pag sumusunod ka sa Kanya. Kailanman hindi ka makaranas ng gutom. Oo, minsan nakakaroon ka ng mga pagsubok sa buhay, karamdaman. Hindi po tayo accepted yan. Pero lagi mong tatandaan, ang sabi ng Panginoon, anak, kasama mo ako.
May pagsubok ka rin, kasama mo ako. At lagi mong tatandaan sa isip mo, ano mang pinagdaanan mo, gutom man, o karamdaman man, lagi mong ilalagay sa isip at puso mo, mabuti ang Diyos. Mabuti po ang Diyos sa lahat ng oras sa buhay ng kanyang mga anak. Ang sunod po na verse, panglima na ito, Paul. Sabi po sa Kawikaan 22 verse 4, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay magbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Yung pagsunod po sa Panginoong Yahweh, hindi lang po ito, kumbaga, sabi dito, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapangkumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Mayaman ka na, may buhay ka pa, may karangalan ka pa. Lahat po nandun sa pagsunod mo sa Panginoon. Lahat nandun. Bakit sasabihin mo, Panginoon, bakit simula nga ako'y sumunod sa iyo, naghirap ako? Alam mo, naranasan yan. Pagsunod mo sa Panginoon, bakit kung hindi ba ako sumusunod sa Diyos, wala akong utang? Wala akong karamdaman. Bakit nagkaroon ako ng karamdaman? Inaayos ka ng Panginoon. Inaayos ng Panginoon. Kung dati naman kasi, hindi ko pinapansin yung mga problema na yun. Yung makilala mo ang Panginoon, saka mo napansin. Pero ang totoo, inaayos ka lang ng Panginoon. Nililinis ka ng Panginoon. Para maging isang sisidlan ka na kumbaga talagang alam ng Panginoon na itong sisidlan ito, pwede nang tumanggap ng pagpapala. Tatanggalin siyempre ng Panginoon yung hindi kaaya-aya sa iyong buhay. Kasi paano ka pagpapalain ng Diyos kung pag pinagpala ka niya, ang iba, magpapatotoo ka, kung hindi ako nagsika, kung hindi ako nag-double time, hindi ako talaga aangat. Sarili mo pa rin ang ipakikilala mo ron. Kaya ang sabi ng Panginoon, aayusin muna kita, anak, para makilala mo na ako ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa iyo at ng magandang buhay sa iyo. Ang susunod po na verse, ang matuwid ay nag-iiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan. At sa matuwid na uuwi ang naipo ng isang makasalanan. Hindi po tayo dapat mag-alala sa ating mga kinabukasan. Mamuhay po tayo ng matuwid, mamuhay tayo ng may katakot sa Panginoon, at makakamit po natin yung mga bagay na yan. Huwag kang maiinggit sa kanila, bakit parang una pa silang yumaman sa akin? Pero yung yaman nila hanggang kailan lang ba? Pero ang yaman na galing sa Panginoon, sabi niya, ang matuwid ay nag-iiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uwi ang inaipo ng isang makasalanan. Yung pong pag-aari ng taong matuwid, minamana hanggang sa kaapu-apuhan. Yung yaman niya, mararanasan nila. Pansinin niyo, may mga taong yumaman pero sa kanilang buhay lang. Pagdating sa mga anak, naghirap na. Yung mga apo hindi na kilala. Pero yung galing sa Panginoon, inaalagaan ko. Kasi ang pagpapala ng Diyos, pag pinagpala ang pamilya mo, buong pamilya mo hanggang sa kaapu-apuhan mo, pagpapalain at pagpapalain niya ng Diyos. Kaya po, lagi po tayong magtiwala sa Panginoon. Ibigay po natin ang pinaka-the best na pagpupuri natin sa Panginoon, yung lahat ng bagay na gusto natin. Sabi ko nga, paniwalaan mo ang kanyang salita. Pag pinawalawalaan mo ang kanyang salita, nasa iyo ang pabor ng Panginoon. Magtatagumpay ka. Last verse niyan po. At ang last verse po, sabi po sa Matthew, sa Corinto, 2 Corinto 8:9, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo, na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamagitan ng kanyang pagiging dukha. Gusto naman Panginoon na tayo yumaman. Nagsakripisyo na po siya doon sa cross. Ginawa na niya yung lahat ng sakripisyo. Pero bakit parang ayaw natin tanggapin? Tanggapin natin yung ginawa ng Panginoon na sakripisyo niya. Gusto niya na tayo makaranas ng ginhawa at mararanasan natin ito sa pagsunod po natin sa Panginoon. Sabi niya, pag ginagawa mo ang aking mga inuutos, pagpapalain kita, anak. Dapat po alam natin yung kondisyon ng salita ng Panginoon. Magtatagumpay po tayo sa ating mga buhay. Magkakaroon po tayo ng buhay na talagang nandun ang pag-asa na galing sa Panginoon. Lahat po ng nangyayari sa buhay natin, ipagkatiwala mo sa Diyos.
Bakit pastor, parang matagal-tagal na ako nakakaranas ng kagipitan? Kasi baka malaki ang ibibigay ng Diyos. Anak, sakripisyo ka muna ngayon. Alam mo, lahat ng pangarap mo na ayon sa kalooban ng Panginoon, itatawid ka ng Diyos. Itatawid at itatawid ka ng Panginoon. Pag tayo po, nakuha natin ang pabor ng Panginoon. Eh dito nga lang sa mundo, makuha mo lang yung favor ni Mayor. Kahit saan ka umapply, tatanggapin ka. O pansipor ang Panginoon pag nakuha mo yung pabor ng Diyos. Kaya po ang pagpapala, nasa pamagitan, ang pagpapala po ay nasa pagsunod natin sa Panginoon. Pag tayo po'y sumusunod sa Panginoon, sabi niya rito, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamagitan ng kanyang pagiging dukha. Salamat sa Panginoon. Alam po ninyo, yung karanasan ko sa paglilingkod sa Panginoon, sa tuwing nangangailangan ako, tumutulog ako sa Panginoon. Kaya nga, nauna na ako dito sa pananalangin kasi alas 6 pa ako nag-i-start ng pananalangin. Araw-araw po tayo may pananalangin dito maliban lang sa Merkulis. At ako alas 6 nandito na ako nananalangin. Alas 7 kasi darating yung karamihan para manalangin. Ang sarap. Nung nakaraan, pinapanalangin ko yung boses ko. Diba, inuubo-ubo ako tapos 2 beses pa lang ako nanalangin ng straight na gano'n, nawala na yung kati-kati na lalamunan ko. Purihin ang Panginoon. Talagang ano po ang kapangyarihan ng Panginoon, yung kanyang salita po ay nagkakaroon ng kapangyarihan pag ito po ay ginagawa natin. Mag-i-enjoy ka. Alam mo yung tao karamihan, sabi ko nga, maglalas ako sa isang kwento, yung may tao na may isang magandang pasyalan, at ang sabi niya, gusto kong pumunta dyan kasi ang kwento-kwento, ang ganda ng pasyalan na yan, ang ganda ng loob. Ngunit nung pumasok siya ron, doon sa gate pa lang, sinabihan siya ng guard, pili kang pumasyal dyan, pero dalhin mo itong kutsara na may lamang mantika. Kailangan hindi yan matapon hanggang sa bumalik ka dito. At pagpasok niya, dala-dala niya yung kutsara na may mantika, at dahan-dahan siya habang namamasyal. Pero ang balita sa loob na yun ay maraming gold, maraming kayamanan, maraming mga tanawin ng mga ganda. Pero hindi naman niya nakikita yung mga tanawin kasi nakatingin siya doon sa mantika kasi baka matapon. Umikot siya ng umikot, dahan-dahan hanggang sa pagbalik. Nakita mo ba, sabi ng guard? Nakita mo yung ganda ng loob? Sabi niya, wala kasi namumroblema ako dito, baka matapon itong mantika, kutsara lang naman ang nilalagyan. Alam po rin yung ganun tayo kuminsan, yung maliit na problema na ibinigay ng mundo, doon tayo nakatingin. Pero hindi natin nakikita ang lawak ng pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa iyo. Yung kanyang pagmamahal sa iyo, hindi mo naintindihan, hindi mo nakikita yung pagmamahal ng Diyos sa iyo. Meron kang damit, meron kang tahanan, meron kang pamilya, meron kang mga anak na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo. Nakakapag masyal ka pa. Pero bakit lagi kang nakatingin sa maliit na problema? Hindi ako makapagsimba kasi yung sapatos ko, yung sintas niya marumi. Magsisimba na sana ako, kaya lang si Mrs. kasi ang kulit, ang tagal binigay yung kailangan ko. Nauna pa siyang naligo sa akin. Hindi na tuloy ako nakapag-make up, kaya hindi na lang ako magsisimba. Hindi na plancha yung gusto mong damit, hindi na pagbigyan yung gusto mo, ayaw mo na. Kung minsan nakatingin po tayo sa maliit na problema na ibinato ng mundo at yung pagmamahal ng Diyos hindi natin nakikita. Sabi ko nga, ipinanganak tayo sa mundo nang walang dala kahit ano. Pero ngayon may damit ka na. May tahanan ka pa. May pamilya ka pa. Pagpapalain at pagpapalain niya ng Diyos kung sa Kanya mo ipagtitiwala ang buhay mo at ang buong pamilya mo. Sana po wag natin tingnan yung maliit na problema na ibinigay ng mundo at tingnan natin yung malaking pag-asa natin sa Panginoon. Kunin po natin ang pabor ng Diyos para po tayo ay magtagumpay. Salamat po sa kanyang mga salita sa umagang ito. Tayo po yung muko at manalangin. Hallelujah, Father God. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita sa umagang ito. Pagpalain mo, Panginoon, ito at magkaroon, Panginoon, ng buhay sa aming mga pagkatao, Panginoon. Maipamuhay namin ito, Panginoon, at magkaroon, Panginoon, ng talagang malaking pagbabago sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Ama.
Pagpalain mo ang lahat ng pamilyang narito, Panginoon. At dalangin ko, Lord, pagkakaluwan mo sila ng mga masaganang pamumuhay sa kanilang bawat tahanan, Panginoon. Ang walang tahanan, pagkalooban mo, Lord, ang sariling tahanan, Ama. Salamat po, Panginoon. At yung mga walang sasakyan, bigyan mo, Panginoon, ng mga sasakyan. Salamat po, Ama, lahat ng may karamdaman, pagalingin mo, Ama, lahat na nagkukulang, punuan mo, Panginoon. Lord, ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Thank you, Lord.